live po tayo ngayon. Isang magandang hapon sa iyo, Sir Buboy. Yan, live po tayo ngayon dito sa Road News PH. Subaybay lang po, tutok sa may init na balita, handog at hatid ng aming kasamang Isa Albano. Albano ka dyan. Ayan. At eto nga, kita mo, maliwanag ng aking paningin. Sana nga naman pati ang ating mga problema dito sa ating lipunan ay maging singliwanag ng aking nakikita ngayon. Subalit, mas lalong naging maliwanag ang mga suliranin. Akala ko naging madilim. Ayan, so anong una nating mga nakasala ngayon, Sir Buboy? Alam mo, sa dami ng issue simula kahapon, weekend, no? May naganap na, ayun nga, hindi inaasahang landslide dyan sa Montalban, Rizal. At kanina naman, may ginanap na press conference sa Kamuning Bakery na kung saan anong meron? Nagsalita to si Atty. Topacio at ito ating papakinggan maya-maya lang. At itong ano nga ba yung pinasyalan natin dyan sa Marikina? Oo, at medyo nakakagulat din, no, yung mga issue na nasagap natin sa Marikina. So, kanina naman galing tayo sa Barangay Tanyong kay Cap Danny Del Castillo na kung saan ay nananawagan siya. Mamaya ay mapapakinggan din natin. Dahil, alam mo, bawat barangay, napakaganda kung meron niyang sariling daycare, elementary, high school, no, at other state colleges kung sakaling naandun. Ang alam ko at ang panawagan niya ay, laan mo kung ano. Anong panawagan niya? Ayun nga, so nakakalungkot pagka si kaibigan natin ang nananawagan Ayan, sa lahat po ng mga residente, no, ng Marikina, mga Marikenyo, ang panawagan ay nagmumula dito sa Barangay Tanyong na kung saan ay 30 days na lang ang ibinigay. Hindi maliwanag kung ang sasulat kasi kung LGU ba o pinapa-vacate ang ating daycare center sa Barangay Tanyong. 30 days na lang ang ibinigay na palugit. So, medyo namomroblema ang mga magulang. Ganon din ang guro na si Teacher Nelly. So, kanina ay ating nakausap. Kasi kung ito daw ay balak ilipat sa Jesus de la Peña, medyo may kalapitan pero hindi nalalakad yon. Okay? Yung De La Peña, sabi nga napagtanong natin, no? Yung kaninang lugar na pinuntahan natin, medyo safe doon kasi on the front, meron na kagad close. May gate. At malapit lang sa barangay talaga. At saka it reminds me ng mga unang mga daycare talaga na kung saan daycare lang. Alam mo yung na-imagine mo yung dati hindi halo-halo, kung hindi naman private talaga yung eskwelahan, daycare, puro lang talaga mga bata na kung saan ay 5 years old, may 4. Nakita ko very specialized ang pag-aalaga, hindi nakahalo sa grade 1, grade 2, grade 3, talagang for daycare children ang mga makikita natin doon. At syempre, walking distance galing sa mga bahay. Ang mga kasi ng mga magulang dyan, tsaka yung mga doon, sa 20, student ng doon, di ba? 40. 40 students, pero hati. Hati. Kasi kung ang pangamba nila, kung maghahalo nga naman yung mga grade kids sa malalaking elementary and kinder. Mahirapan silang, lalo pag-uwian, mahirapan silang hanapin kung nasan yung mga bulinggit nila, di ba? Yung chikiting, pag nagkasabay-sabay sa gate. At saka, preschool, yan yung simula na kung saan bago sila mabigla sa elementary school, dyan muna initially natututo yung mga babies pa mga chikiting natin. At pero tatalakayin na ba natin or unay muna natin yung si Attorney Topacio? Pakinggan natin itong kay Attorney Topacio. Maya-maya lang At merong yun nga, di ba yung bukod dyan, meron din palang solusyon. Yung natatanda mo yung pinasa ko sa'yo, na merong solusyon sa utang ng Pilipinas, meron palang solusyon. Ano yun? Yung si Ma'am Teresa,
Oh, Teresita, di ba? Tungkol dito sa matagal na yan. makakakuha ng Lahat sustainable ay funds. pwedeng naniniwala, hindi naniniwala. So, Oo. ayan, babalikan natin, no? Yung pakinggan natin ba si Attorney, attorney. update ko lang po yung sa Okay. disqualification ng Mayor Vico. Kung saan po yun. Wala pa kaming balita eh. Kami naman nag-assist lang noon bilang ako ay national chairman ng Citizens Crime Watch. So wala pa po. Well, na-proclaim na, so the issue may be moot at the moment. Di ba? Thank you. Okay. Tungkol, hindi ko masyado nabigla ako dun eh. Attorney, update ko lang po yung sa disqualification ng Mayor Vico. Kung saan po yun. Wala pa kaming balita eh. Kami naman nag-assist lang noon bilang ako ay national chairman ng Citizens Crime Watch. So wala pa po. Well, na-proclaim na, so the issue may be moot at the moment. Di ba? Natatandaan ko to. Okay. Natatandaan Nag-cover ko to. tayo niyan. Oo. Parang ako yung moderator niyan. Oo, natatandaan ko to kung saan lumapag si Atty. Topacio dyan sa Pasig para sampahan na, tama ba? Si Hinabol yun eh. Hinabol, Para Mayor Vico. sa vote buying di Oo, umano. vote buying na naganap dyan yung kasabay ng mga estudyante to eh. Pamimigay ng scholarship. Tama ba? Scholarship, oo. Yan yun yung issue dyan na kung saan pina-follow up ng isang media. Mm. Oo, yan Pero dapat manggaling yan sa wala tayong numero ng. Pero Oo, kung kasi- na kay Comelec Marikina mabilis na. Kailangan yan ng masasabi ng Comelec Pasig o oo. di naman kaya syempre nagmumula yan sa mismong Comelec natin sa bansa. Pero ang alam ko yung mga ganyang proseso kasi nga sa Marikina may ganyan din no na reklamo, malala pa. Oo. Kasi doon naka-experience ang aking lungsod ng suspension talaga. Tapos bumalik. Tapos ang suspension kasi mga 6 months hindi pwedeng makaupo pansamantala. Oo. So mga ganong klase ng mga circumstances. So ang alam ko pati yung kay Kap Orong no, binabati ko magandang hapon na kay Kap Orong na di umano ay kumalat rin sa aming lungsod ang kanyang pagkakasuspinde di umano. Pero ang paliwanag naman sa akin ng Comelec Marikina ay pwede kasi itong iapila. Okay, so naaapila siya kung sakaling may moving na desisyon ang NBank, so dadaan mo na sa NBank, pag nagdesisyon na magsususpindi, pwede pa rin siyang iapila sa Korte Suprema. Oo, pero ito yung kay, hindi na nasundan to no? Mhm. Yung yung pag-aapila ng citizen crime regarding sa nangyaring lang naman yan yung paliwanag eh. Mhm. 'Di ba? Pero siguro Inaantabayan ba ng hindi pumutok yung issue na yun na kung ano nasa- ang ilalabas ng COMELEC? Oo, Okay, oo. kung may substance ba yung i-final na vote buying Oo. sa Marikina. So yan ang kanina kay pahayag ni Attorney Topacio pala. Attorney Topacio kung saan ay ginanap dyan sa Kamuning Mm. Bakery. Sa Quezon City yan. Nagko-cover ka ba dyan? Merong mga pagkakataon na pag nakakatanggap tayo ng media invite, madalas Oo. yung sa Maynila. Oo, namimigay ng pandesal yan. Batiin natin sino ulit yung doon. Kilala mo yung may-ari si ng Sir Wilson at saka si Clarissa, ang kanyang secretary dyan. Oo. Ayan, Binabati maraming namin. salamat. Hindi kasi ako nakapunta. So may pandesal ka kanina. Hindi Hindi nga ka ako- nakapunta. Oo, hindi tayo nakapunta kasi Dito tayo nga kay Tanyo. hindi, may nasikaso kaninang umaga. Tapos sumunod nga ako Mm. sa'yo. No, medyo na-late ako. Kay barangay chairman Danny Del Castillo. Oo. Alam mo, si chairman. Sarap ng kape Oo, si chairman na to, yung boses niya pang broadcast, Oo. Tsaka may alam sa paghahatid ng balita. Balita. Kaya naman Pero nakakalungkot yung ating panawagan kasi nga naman, yung mga batang maliliit na yan, syempre kung sana yung safety na lang, na naandun na lang sa within the area, na lalakarin na lang, magta-tricycle pa. So kung lalakarin naman, medyo mahirap. Kasi mainit, lalo na ngayon, summer na naman. Oo. Ayan. So, i-play natin, no, yung kay
Kap Dani. Kap Dani. Ayan, panoorin po natin ang ating coverage sa Barangay Tanyong. Yung kawawa dahil malalayo po sa school. Yan. Ano po, sana po wag po mawala yung daycare dahil kawawa rin po yung mga bata. Yung mga bata po yung kawawa dahil malalayo po sa school. Malapit lang po dito, walking distance lang po, mapapalayo pa po yung mga bata. Nagulat din po kami lahat ng mga parents po. Biglaan din po. Siguro po mga 20 po na 20 po na mga magulang po ang naghahatid. Mapapabilang po yung mga anak namin sa mga big school, sa mga estudyante na big school po. Wala po silang sariling gate na ano po, maguging magulo po lalo ang anak namin. Mahirapan po ang anak ko kasi nga malayo po. At saka yung isang anak ko po sa barangka at saka lalayo pa po siya lalo. Nahirapan po ako magsunod. Nabigla din po kami. Tawagan po kami mga nanay na sana po wag po tanggalin yung daycare center sa Tanyong po. Kasi po wala na pong ibang daycare dito sa Tanyong. At saka po pag sa De La Peña po, mahahalo po kami sa malalaking bata. Gusto po namin wala yung daycare. Kaso ang gusto po namin dito na lang po kasi dagdag pamasahe po sa amin. Kaya medyo mahirap din po sa amin. Ano bang kabuhayan niyo? Yung asawa ko po sa flower shop lang po. Siya lang po ang nagtatrabaho. At saka flower shop po. Ano po, mahirapan din po kami. Kasi nga po, siya lang po ang nagtatrabaho sa amin. Tsaka dagdag na rin po yun. Bayad kuryente, tubig, mas mahirap din. Po, naka-receive kami ng sulat galing sa legal office ng Marikina to vacate the place 30 days. So, bali nag-due po yung aming vacation dapat ng February 21. So, ito po yung aming letter na natanggap. Kaya hindi ko po ito talaga ni-receive kasi po walang acknowledgement ni Kap Dani. So, as far as I'm concerned, kasi po under ako ng Tanyong, dapat po alam ni Kap Dani. Kaya ni-refuse ko po itong tanggapin. Sabi ko, hindi ko po muna siya tatanggapin kasi wala si Kap alam tungkol dito. Tinanong ko sila wala daw ako doon talaga director binigyan ng sulat. Tapos po, after 3 days or 2 days, nagpadala sila via postal na. Pinostal na po nila, tinisip na namin. Pinapavacate, pinapaalis kami. Nga po ang malaking question ng mga nanay na nalaman nila. Sabi nila, bakit naman di pa pinatapos tong taon na to? Bakit ora-orada? Yun ang reaction ng parent. Embrace, dali! Embrace! Dali, sino una? Sino pangalawa? Aming tanggapan dito sa ating barangay Tanyong. Ito po yung kaibigan kasama at kakampi, Kapitan Danny Del Castillo. Naging aware lang ako doon sa natanggap ng aming daycare teacher na si Teacher Nelly Carillo. May sumulat po sa amin dito galing po sa LGU na balita po namin at nalaman ko na ang daycare po sa aking nasasakupan sa barangay Tanyong ay gusto pong ilipat ni Mayor Maan sa De La Peña site. At ang aking pong kinakabahan dito at nangyari sa aking barangay ay noong araw po ay nawalan na po kami ng elementary dito sa aming barangay Tanyong. At ngayon po ba naman ay aalisin pa sa amin ang daycare sa aking barangay. At siguro po napakasakit dahil ang mga bata na nagsisimula pa lang mag-aral at turuan ng teacher ay mga taga rito halos lahat. At kung ano man din po ang problema sa akin dito o sa teacher, ay sana huwag naman po idamay pati po yung daycare namin. At sana ang pakiusap ko rin po sana at napakalayo para sa aking barangay. Ayun. Ayan ang ating kabuoang balita para sa Barangay Tanyong. At yung mga unang na panood natin ay yun na yung mga magulang. At yung
naka-pink, yun ay si Teacher Nelly, di ba nakausap mo siya? Oo. Siya ay, kung hindi ako nagkakamali sa aking pandinig, ay 27 years na siyang nagtuturo. At same pa rin, no? Parang sa daycare pa rin. Pero dati na sa ibang barangay siya. So, yan ang panawagan po ni Kap Dan na kung saan pwede ba yun. Kaya nga tinanong ko kung ang LGU ay pwedeng mag-decide na hindi dadaan na sa kapitan. Hindi ano rin, hindi niya rin masyadong malinaw dahil siyempre, kapitan Mhm. na dapat siya ang magpapatupad Mhm. na kung ano yung mga project dyan sa kanyang nasasakupan. Oo. Di ba? Yun dapat ang jurisdiction ng isang barangay captain, tama? Mm. So, yun ang kailangan nating matuunan at for sure naman ay may kasagutan naman siguro ang ating LGU. Pero bali-balita ko ay gagawin nga daw itong butika. Oo. Ano ba yan? Healthcare? Butika ng Marikina? So, ang katwiran naman ni Kap Danny ay meron na daw kasing 3 story pa nga daw yun Oo. na health center. So, pwede naman doon na lang daw paglagakan ng gamot. At itong ating daycare ay kung hanggat sa maaari, i-retain na lang as a daycare center. Kasi Yes, oo. maganda yung facility na pinasok natin, air condition yung maliit lang siya pero for sure sigurado ako na ang mga bata doon ay talagang busog sa pagkakatuto, no? Kasi tutok na tutok ang ating mga teachers doon. At magandang facility. Basta sabi ko sa inyo, nagre-remind yan ng mga noong araw na talagang may sariling mga daycare center at yun nga, ang barangay ay dapat may sariling daycare. Patingin nga. Maganda pa raw. Sabi dito. Sino may sabi? Tommy, ano? Tommy Ruth Salas. Ayan, magandang hapon sa'yo, Tom. Ayan, so salamat sa iyong... Parang rally parang ano yan, John Lennon yung datingan ng kanya. Siguro, Oo. mahilig yan sa mga old school, retro Oo. na mga kanta. Yes, kasi... Ito ba? Hinahanap ko. Oo. Marami kasing nagtatanong kung asan yung live, di ba? Viber. Kaya, atin ng ano ba, yan. Saan na ba to? Parang wala pa rin. Viber. Tingnan mo Viber dyan. pa. Oo, tingnan mo dyan. Okay. Wait lang. Kasi ano Marami kasing magandang marami kasing gustong magbigay rin ng kanilang mga opinion, lalo na kami mga Marikenyos. Diyos ko, yan na nga aming mga tinututukan dahil ang dami na nga mga samut-saring mga dinadanas na problema ang aming lungsod. So, isa yan at kanina nga nanggaling naman tayo sa legislative. So, after dun sa Barangay Tanyong, which is maglalabas naman tayo ng balita talaga, ito ay tinatalakay lang namin at kaninang umaga rin namin ito nakuha. Dumiretso kami ng legislative dyan sa Marikina, na kung saan ang tinalakay naman ay ang problema ulit sa patubig sa Barangay Tumana. Ba't nakalak? Ayan, so hindi daw siya available. Okay, so maayos nyo din yan. Okay? Ayan, tuloy natin. Bali galing tayo sa legislative at ito nga ang ating nakuha kanina. Pagkakasimento ng Buong Tumana. Dahil sa pagpapasagan ng Buong Tumana, pagagamit yung PWH na water for how many years na dito na it will become a losses in our part. Second, bakit yung mga losses pa din? Saan na bagyo na dinaan natin sila 2010 hanggang 2023 tayo malikati? Ito yung bagyo ay palaging ang Tumana proper, ino-open yung pipeline at free for all. At nasa Palikapaki in 2023 when she became the first term Barangay Captain. And thirdly, noong nagkaroon ng pandemic, na kung saan nagtikulang pa ng 7.3 million na gagawin kung saan maraming tao ang hindi nagbayad that time. Proyektong cementing. Ano po ba sinemento nila? Pagpapasimento ng Buong Tumana proper. Sa Buong Tumana. So, ang ibig sabihin yan, ang nagpasimento ng Tumana ay DPWH. DPWH. Balito po ha, DPWH ang nagpasimento ng buong Barangay Tumana. Ang tanong,
Bakit hindi po natin sinigil? Dapat kasama sa post ng kanilang I did, Your Honor. Ano yung hindi? I made a letter simultaneously. I called their attention because of their doings. Kasi nga bukas yung linya sa Bong Street, happy buong tumana to collect every night at open happy nights. So definitely, Your Honor, as my, alam ka secretary for the treasurer ngayon na talaga I did take a letter with them. Hindi po ako napapaya. Okay, so every 15:30 may nagko-connect po, may mga meter leaders po kami. Aside doon, pag nagko-collect sila, doon na rin po nila binibigay yung bill. Okay, after po noon, meron din po kaming department head sa pagtubig. Meron po kaming isang treasury. Siya po ang kumukuha lahat ng payments. Yun po ay may resibo, may OR. Meron din po kami head ng mga meter leader. And of course, maintenance namin. Pasensya na, kapat ko lang ulit. May sinabi po kasi ata yung third party po last time na wala raw kasi ang isa sa mga problema walang collector. So, tapos ngayon sinasabi niyo po na meron. Pakisabi na po. Hindi. Wala po ako sinabing may collector. Nagbabayad po sila mismo sa barangay. Kasi before po, kay Capsif, meron din silang collector. Nagtataka po ako, nang pagkapasok ko, ang dami kaagad nag-apply na gusto maging meter reader plus gusto maging collector. So, hindi ko alam kung bakit. So, ang ginawa ko sa sistema, lahat po na magbabayad sa pag-tubig namin, doon na lang po sa barangay. Hindi na yung per tao-tao, magandaan po sa bahay, doon magbabayad. Hindi. Ang ginawa ko po, isa na lang po ang treasury para maayos lahat po ngayon. Ayan ang ating ang mga naging pagtalakay nga no sa ating sangguniang panlunsod o sa legislative na session hall kanina lang mga 2:00. Around 2 to 3, 4, 5, 6. Kanina ay nakapanayam natin no si Jojo Banzon. At yun nga, bago magsimula, pinaliwanag niya na dun sa sesyon na yon ay upang malaman ang mga detalye, no, kung ano nga gagawin. So, iisa lang naman kasi ang katanungan natin dahil palaki ang bayarin sa patubig sa Tumana. So, kung pareho naman tayong nakinig, so parang nagkaroon na rin ng briefer, no, yung history kung saan nagsimula ang utang. At nung alam mo, narinig ko yun. Ano pala, panahon pa ng pandemic, ano? Oo. At DPWH din. Tsaka yung una pang naupong kapitan, yung baby de Guzman. Oh, baby, oo. At sinalo na nga ito ni ngayon, Consihal Zif Ancheta. Dati siya kasi ang ating barangay captain doon sa Barangay Tumana. At na-cover ko na yan dati. Kasi nga, umabot sa 30 pesos per cubic meter. Nagsimula sa 16. At yun na ang sinabi niya na nagsimula ang mga pagkakautang at lumaki ang utang dahil nung pandemic. So, pag-cover ko naman doon, pero teka, totoo naman yung may sinabi siya na kasi ako naman mismo yung nagtanong sa mga residente, marami talagang hindi nakapagbayad. Oo. At pero kung ang problema niya nung pandemic pa, bakit hindi after natapos na ang pandemic dapat inopen yan para hindi na lumaki. 'Di ba? Ang niya, pero wala kasing siguro walang time para pag-usapan 'yon yung napag-usapan na yan dahil binayaran na kasi yun before. 8 million ba yun? Oo, kasi umabot nga sa ilang milyon na yung pagkakautang at barangay captain sa Zifred's time. So, tumulong ang city. So, for sure, kung ano yung sinabi niya ngayon, sinabi niya rin before. At bahagyang
sasang-ayon naman ako dahil ilan talaga mga residente ang meron pa nga akong video na talagang may iba doon na mga residente walang kakayahang magbayad dahil syempre pandemic, ilang taon ng pandemic? Huwag naman yung bulto. Baka pwede naman pa isa-isa. 2 taon ba? 3? Kulang-kulang 3. Oh. So imagine nyo at that time na bawal lumabas. Pero pwedeng pumasok. 'Di ba? So marami ang nawalan ng trabaho, walang hindi makapagtrabaho kasi nga hindi pwedeng lumabas at yung tubig ay siyang source ng lahat. Mawala na lang lahat, wag lang tubig. Siguro naging palibre yung tubig niyan. Hindi lang sa Hindi niya siningil. Yun No? kasi yung parang naging na lang ni Zef yung katwiran na hindi na lang muna niya siningil lahat. Yung mga may kayang magbayad, yung iba naman kit kalahati na lang. Oo. So imagine mo yon na ginamit ng buong tumana yung tubig tapos hindi nagbayad or ikaw nung pandemic ba agree ka ba na nung panahon na may bill ka sobrang lalaki? Hindi. Yung time naman yan, pagka mga 8 months na, alam mo kasi nung Anong nangyari sa ako? May kwentong pandemic ako pagdating sa tubig, kuryente. Kuryente yun. Puputulan ka kapag hindi ka nagbayad. Pero, nagbigay sila nga ng palugit. O sige, wag muna kayong makapagbayad dahil pandemic. Pero nung nag-resume, ang laki, di ba? Oo, laki. So, medyo pwedeng maging source ng sanhi, no? Dapat naging jumper na lang muna habang... Hindi rin pwede yun. Bawal yun. Diba? Dapat nag-jumper ka na lang kasi hindi ka... Wala kang papay. Dapat yung jumper, libre lang eh. So, para lubusan nating maintindihan itong naging suliranin ng Barangay Tumana, magbalik tayo sa pandemic na kung saan yung panahon na yon bawal nga naman lumabas, maraming nawalan ng trabaho. Pero kung makakapag-testimonya naman ang karamihan ng mga residente na kahit na ganun ay hindi ipinagkait ang tubig sa kanila, lagi nating pakatandaan na ang ating mga utility bills hindi naman nagbigay ng talaga yan. Hindi nga lang tayo pinagbayad ng ilang buwan. Kaso, pagkatapos nun, bulto eh. ang daming umapila. Oo, Alam mo ba, magkano yung naging kuryente ko doon? Magkano sa'yo? Mga 80 lang naman. Sa akin, mga nasa 3. So, 3.7. Mga 37,000. Oo. Kasi ilang buwan yun na hindi nga siya naningil. So, mahirap din. Kung bulto ka rin namang sisingilin, sana nagpatuloy na lang yung ating mga bills at saka sa tingin mo ba sana naiayos na lang yung pagdating ng pamamalakad nung pandemic kasi nawalan ng trabaho paano ba yun? Siguro merong dapat yung yung ginawa yung policy niya. Yung may kakayanan lang dapat or dapat ba parang talagang inaral din ng per LGU. Yes, Naglaan ba ang administrasyon? Kaninong administrasyon to? Kay Duterte ba? Nagbaba ba siya ng mga funds? Alam ko, merong funds, di ba? Pero sinabi niya rin na wag munang maningil. Sa kanya rin nga. na wag maningil. Pero dapat, ginawang subsidiya na lang sana or si government na lang muna, nagawa na lang. So, malaki naman naging pera nun eh. ang daling magbigay ng opinion, pero syempre, di ba, kung tayo naman yung nasa posisyon, may mga proseso talaga tayong dapat sundin. So, ayan ang ating mga naging usapin at ang balita ko, syempre, ay nakita natin doon si Tumana Barangay Captain Akiko Centeno, dumalo na. At yung iba't ibang naandun din ay yung ating chairwoman na si Konsehal Kate D. Guzman. Siya kasi ang may hawak dito sa, yung committee niya, yan yung sa patubig. Siya talaga may hawak. Alam mo, narinig ko rin, medyo malinaw rin naman kasi yun, nung panahon nun. At saka yung, alam mo talagang problema, yung DPWH. Kapag kalikot ng kalsada yan, merong nasisirang tubo. Oo. Siyempre, para hindi naman masayang yung umaagos sa tubig dyan, yung mga residente gumagawa ng paraan para mapakinabangan yung tubig na umaagos. Marami ba nakikita niya kahit dito sa Purview, sa Nabaliches? Okay. Diyan naglilinis ng mga, pag napadaan yung mga sasakyan, diyan naglilinis yan. Tapos yung mga, yung kulang sa supply ng tubig, naghahakot dyan. Oo. Panlinis lang siguro ng mga kasi isa sa mga naging
mga nabanggit ni Consi Ancheta ay dahil rin may pinagawa yung pagpapasimento ng Tumana proper na kung saan napunta si DPWH at yung mga siguro mga nasisirang mga tubo. Kung wala mang tubo, yung buong consumption ng tubig umano ay nanggaling sa barangay Tumana. Oo. Pero So, tingin mo, hindi daw nagbayad. sa tingin mo, papatawag yung DPWH? Maaari dahil lahat naman ngayon in connection with the parang ang national tsaka local kailangan na which is dapat matagal nang dapat coordinated itong mga ahensya na to. Nagbigay rin kaya ang DPWH ng share doon sa tubig na yan? Pwede naman kasi nating isipin na ipinapasemento na namin yung iyong lugar. So, baka na-disregard Share mo ang, na yan. 'di ba? Kumbaga, kailangan namin ng tubig para masemento to. So, baka nagkaroon ng misunderstanding pagdating na sa bayarin ng patubig. Dating, ang mayor niyan, dating, Si Marcy. Marcy. Yes. Oo, Marcy. So, yun na yung mga panon. Either kay former BF, MCF, Di Guzman, then Marcy, and then ito na si Mayor Maan Chodoro. So, sana maiayos na dahil dinidecipher na, iniisa-isa na nila yung mga naging reason at ugat. At sana, ewan ko kung magkakaroon pa ng isa pang patawag dahil ang balita ko kanina nga ay nakipag-ugnayan ako sa mga nandun dahil umalis na po kami, hindi na namin naitapos dahil ito nga ang aming Pero oras ng yung radyo. open pala yun, kahit mga residente pwedeng pumasok. Oo, yes. Madalas akong nakakapag-cover ng sesyon sa Marikina and yun naman ay isa naman sa aking ipinagmamalaki na kahit naman kailan, hindi naman ako pinagbawalan na hindi ka pwede or naka-close ang lahat ng pandinig sa sangguniang panlunsod. Lahat talaga naman ay pwedeng talakayin, pwedeng magtanong, may mga batas or mga ordinansa silang pinagbobotohan, bakit ito ba? So, samot-sari, pinapakita nila kung may oposisyon, pwede. Kung ito, mayorya, pwede. Pero sinabi ng atin na interview natin yung residente doon, si Nanay, na handa naman sila rin tumugon kung ano yung pagkukulang ng mga residente, di ba? Pero wag biglaan. Oo. Di ba? Kung kakayanin na hulug-hulugan para lang may ayos muli yung problema yung residente kanina, no? Na kung may pagkakautak. Ang problema kasi, hindi na kayang bawiin Talagang, tapos, ang naging siste pa ay si Barangay hindi na nagtaas ng per cubic. Yung palang itong si Manila Water, kunwari, 16. Itong si Manila Water, 30. 27 or 30. Mahigit 10 piso yun. Oo. Napakalaki nun kung bawat residente ay ganun ang naging reading. So, mahirap habulin ang bayarin pag ganun lang ang paniningil. Sino yung chairman doon, yung babae? Oo, si maganda rin yung Angkiko. maganda rin yung naging patakaran niya na pupunta yung mismong residente na magbabayad doon. Kasi nabanggit niya, dati kasi parang may collector. So, ngayon, para siguro wala. Maiwasan yung... yung may sobrang paniningil. Di naman natin alam, So, pinadiretso niya lahat. Pamerienda dyan, siyempre. Pero kasi, siguro, paano naman yung mga hindi nagbabayad? Oo. Doon mo makikita kung sino talaga hindi nagbabayad. Masipag magbayad. Oo. Pero lalo na yung mga dyan, pinakikinabang na yung business nila, water, di ba? Mga purified water. Purified water na malakas dati doon sa dati. Kasi yung iba kasi naman dyan, Sir Buboy, may mga linya na. Ito lang talagang Tumana proper ang medyo may problema talaga sa pagkakabit ng tubig. At hindi siya biro dahil lang naandyan ay almost 3,000 families. Marami yun. Hindi naman 300 families yung sinasabi ko 3,000 na pamilya ang sakop ng Tumana proper at ayun nga habang tumatagal patuloy din ng tinanong ko kasi mabanggit ko na lang din si nagbalik si Cainta Mayor Keith
Nieto. Oo. 'Di ba sa kanila, 'di ba napagtanungan natin, meron silang parang household na na nagka-count sila. Hindi dahil ayaw nilang tumanggap ng outside kainta ng mga residenteng titira, kundi syempre kasama na 'yun sa kanyang city planning eh. Pagpatuloy bang dumadami ang populasyon ko, kakayanin ba ng kainta? Ano bang kailangan baguhin o ayusin kasi para ma-accommodate ang sobrang dami o pagdami ng Kasi populasyon. Sabi nga niya, magugulat ka na lang sa isang bahay eh. Ang alam mo nakatira, 5 lang. Pagka sinilip mo, 10 na sila, di ba? 13 pala sila sa loob. So, dyan maraming factors na kailangan talagang pag-usapan. Hindi lang naman ito nakatutok lang sa barangay captain. Kundi lahat na, pati konsehal, magtulong-tulong na lang, magkaroon ng, ganun din ang LGU. So, sa bagay, ang konseho naman, siya naman ang nag-ano niyan eh. Tapos gagawa ng ordinansa. Buti sa Marikina, open nagugulat ako pero dito sa Quezon City wala akong nakikita. Closed door ba ang mga sesyon nila doon? Hindi pa ako. Naku po. Hira ako makapag-cover na ganyan na. Baka ikaw lang ang hindi pwede. Hindi ko alam eh, pero Subukan natin na Mayor Joy. Baka naman na pwede naming mabisita at yan ay para maibalita natin. May mga ordinansa kasing magaganda, hindi po alam ng karamihan ng mga residente natin. So kahit papag-usapan, i-post sa balita, meron pa rin talagang makakalusod dyan na mga 15% ng... Maghanap ako sa Quezon City yung katulad ng kapitan na katulad ni Del Castillo na nagsasalita talaga kung ano yung nagiging problema ng Quezon City o sa Marikina. Kasi Quezon City ka, di ba? Kasi mahirap yung yung bulong kwento dito, kwento Oo dyan. naman. Tapos pagkakaharap na yung dumayo sa inyo yung mayor, photoshop lang di ba? Bati Tapos na kayo. ikakalat na tapos yun na di umano ang balita. Sa akin naman ang lagi kong pinangahawakan sa lahat ng inilalabas kong balita, ganun din dito sa Road News. Makinig lang tayo sa mga official at talagang official statements galing sa mga resource or credible na mga tao. For example, konsehal na yan o talagang official siya. So doon tayo maniwala. Wag po hindi mo pwedeng wag sa amin. Kumbaga, hindi dapat manggaling sa atin yun. Kumbaga, dapat ang basihan ng bawat tinatalakay ay nanggagaling sa isang na halal na opisyal or talagang credible na mga resource person. Yung mga kapitan sa Tondo, iniintay ko lang talaga kung ano nagiging problema nila dyan sa parking. Alam mo, pag Tondo to? Tondo, basta mayroon silang inaano sa akin, meron. May dinudulog sa'yo? Ano yun? Inaano pa nila, yung parking na, illegal parking na inaano ng MMDA. Minsan kasi, eto napakwento. Ito, kwentuhan lang. Kinwento sa akin. Paano ba kasi nababastos talaga sila. Sabi nababastos, kagaya ng sinabi kanina, di ba? Natin, yung profession mo bilang kapitan dyan sa nasasakupan na kapag operation ang ganyan mga na siyempre presidente mo yun nakiusap sa'yo, di ba? Nakiusap sa'yo na okay lang ba dyan? Siyempre ikaw, dahil lugar mo, para wala lang sama ng loob, pagbibigyan mo. Pero pag ito sa operation, siyempre pagdating sa social media, alam mo, kahit hindi mo naman ugali yung ganon, kapag na-post ka na, sasabihin na sa'yo na hindi ka naman kilala yung pagkatao mo, nababash ka na. So, ang pinanggagalingan nito ay yung mga naka-illegal parking, pinupost, tapos na babash tuloy sila na, oy, ganito ka, ganyan, ganon. Kahit hindi mo naman kilala, magsasalita ka ng hindi mo naman kilala yung pagkatao, dudurugin, yuyura kami pagkabuo. Mula talaga nung nauso talaga yung ganyan na ipinapakalat. Minsan personal na away, nabibidyohan at kumakalat talaga. Matigas kasi ulo mo. Yan. Sumusunod sa batas. Mga ganyan. So parang ang mo sana, medyo discreet na lang. Bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Pagbigyan din minsan, ang lang dyan, siyempre, bigayan naman Nasa hirap ng buhay ngayon. Sipin mo, tutubos ka ng sasakyan. Katulad utol ko. Ito, inanin niya sa akin, nilapit siya sa akin. Ito, PhilHealth. Itong PhilHealth sa along Commonwealth.
walang parking to eh. Okay. So yung gwardiya, pinapark sila sa gilid. Pagitan lang ng gate ng PhilHealth kasi inaayos yung document ng mother ko. Mhm. Dahil nga siya sa birth certificate niya. So Okay. kailangan ayusin. Wala pa siyang mga let's say sabihin natin kalahating oras sa loob. Alam mo yung Mm-mm. proseso Oo, dyan. syempre. Oo. Pagbalik niya, yung mga motor doon na kasama yung naka-park, wala na. 5 na lang sila. Tapos sa kanya may ticket na. Pagbalik niya. Pero, ang sabi ko nga, dinulog ko yan doon, ang sabi, i-ano mo na lang, ang tawag doon, parang ilaban mo, parang kung meron man mali. Iapila, gano'n? Iapila. O kung meron man mali o tama, alam mo sagot ko? Mm. Paano mo malalaman kung mali o tama? Mismong security nga, hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit tinikitan yung sa halos kaharap lang ng PhilHealth. Government yun yung PhilHealth. Tapos magbabayad ka, magkano? 2,000? Halos walang bayad yung pagkuha mo ng document dyan sa PhilHealth. So parang nagbayad na lang din ako ng dokumento. Diba? Dapat yung mga ganong reasonable. Pagka government naman ang merong proyekto, pagbigyan naman, pwede mo naman sabihin dyan, o yung enforcer, sabihin mo yung guard, mo na lang, ayos mo na lang. Hazard, gano'n. Pero malayo sa highway. May bakanting lote yun medyo mataas. So pwedeng pansamantalang mag-park. Kasi wala naman Yun silang ang mga parking gusto mo sabihin. Dapat may yung mga nag-i-issue ng ticket, sana mindset, wag naman basta-basta magbigay kayo ng ticket. Na tingnan nyo rin kung may allocate yung PhilHealth or government agency na mayroon silang sariling parking para sa mga naglalakad ng dokumento para sa pangangailangan ng mga tao. Tsaka naniniwala ko sinusunod lang ng mga tao tayo. Sumusunod lang kung ano nakikita natin sa taas. Kapag ganon na nag-post ka, na may pangyayari, nagsuntukan, ipinost mo, ganon na rin ang susundin ng karamihan. Sumusunod sa uso. Though maganda kasi ma-aware tayo sa mga ginagawa. Kaso, ang problema, yun nga, nagiging out of bounds at to the point parang namamahiya naman tayo ng ibang tao. Okay lang sana kung hindi familiar yung bahay. Minsan kasi, bahay ito ni ano. Minsan kasi parang doon na rin ang source ng mga magnanakaw. Di natin alam masasamang loob, di ba? Ito pala maganda kotse nito. Tandaan Isa pa, anong pagkakaintindi mo sa bay parking? Bay parking? Bay parking, anong ibig sabihin nun? Yung merong, di ba, highway yan. Meron dito. Nagpark ka, sandali kasi dito yung opisina mo. So, nagpark ka, nadaanan ka. May ticket ka na agad pagbalik mo. Ano ba yun, di ba? Hindi naman sinabing parking na long. Matagal. So, nag-asikaso ka siguro mga 10 minutes. Pagbalik mo, may ticket ka na agad. So, baka pwede namang, alam ko may hotline help desk naman yata ang ating MMDA, LTO pagdating sa ganyan. At sana ay hindi lang isang residente, marami siguro may ganyang issue, no? Sana ma-address, maiaayos. Tingin ko naman na maraming inaayos ngayon ang ating pamahalaan, ang kanyang administration at ganoon din ang mga ahensya. Sabay-sabay silang parang may mga inaayos na mga proseso Kahit tayo mga naghahatid ng balita, tayo mga media, minsan kung ano sabihin ng ahensya nila, sinasabi naman natin. Pero minsan nakikita mo naman talagang parang bakit hindi na tayo sumusunod naman tayo bilang mamamahayag, sumusunod tayo sa mga rules nila. Pero siyempre kung susundin lahat ng 5 minutes na hindi ka pa nakakatagal matagal ka naghintay mag-park. Di ba? Tapos may ticket. Papasok ka lang doon, pagbalik mo may ticket ka na. Ganun din naman yun. Tulad niya, naku-question ako, bakit blur? Sumusunod lang din naman ako. Sumusunod lang din naman kami sa kung anong sabihin, lalo na ito ay lagi kong sinasabi, alinsunod sa ating Philippine National Police, which is yun talaga ang mahigpit na kailangan. Cybercrime Kung hindi mo siya i-blur, hindi ka tagapaghatid ng balita. Ikaw ay private citizen, kumari, pero ganun din, ipapa-remove post lang din yan. So may mga
binbin ba tayo pang mga balita? Meron tayong isang Yung sa'yo, yung Maharlika, tama ba? Maharlika funds na kung saan inaantabayanan itong ASEAN Summit na kung saan merong may funds na gustong ipasok ito. Makatulong sa ASEAN Summit na gaganapin. Na kung saan, ngayon daw meron ng ASEAN Summit sa iba't ibang lugar. Pero itong sinasabi niya sa akin hindi ako nagkakamali, April second week ng April, dito sa may bandang norte. Sa Ilocos? Hindi. Basta sa bandang norte North, yan. okay. Bulacan, yan Si yan. Yung mga Governor Diata yan dati dyan. Isabela. Oo, may gaganaping summit dyan. Itong April. Ngayon, itong lumapit sa atin para makatulong. Para makatulong sa funds ng summit. At saka, ang pangwakas natin yung napapabalitang 50 mahigit katao. Oo, sige. Meron akong statement sa ating Teresita. resource person. Sige, panoorin muna natin to. Magandang hapon. Ako po ay si Mrs. Teresita Fernandez Lomon. At ang aking mission ngayon ay upang gabayan ang mga indigenous people o mga katutubo sa kanilang life, kanilang pamamalakad sa pansariling rights, constitutional rights, upang ang ating bansa ay makaahon sapagkat hirap na. So, bilang leader ng mga IPs na kinoconsider nila na IP Prime Minister. So, gumagawa ako ng mga programa na para sa bansa para mapondohan ng mga mature deposit na inilaan ni President Ferdinand Marcos Sr. para sa bayan at pati na yung sa mga kapatid na bansa sa ASEAN. Ang nais kong maparating sa bayan at sa buong ASEAN, sabihin natin, no? Na ang dibinong gobyerno ay may plano ang Diyos sapagkat kami ay parang opisina ng Diyos. May plano na mag-release ng biyaya para sa Pilipinas at kasama ng ASEAN yan sapagkat sabi nga ni Rizal, we share the same sun. Ibig sabihin, it's encircling. At Diyos Patria Adorada Rion del Sol, querida. Ibig sabihin, umiikot siya yung sun. Kung saan umiikot yung sun, kasama ng Pilipinas at sa ibang bansa. So, yan ang objective kasi pati ng trust deposit ni President Ferdinand Marcos Sr. So, bilang leader ng tumatayo sa indigenous, ano naman ang magiging partisipasyon ninyo at itong nasa ating itong taga Brunei na si Prince Martin? Mulat sa pool, mga almost 25 years, naghanda ako ng mga programa sa buong Pilipinas para ponduhan ng mga Marcos Sr. deposit sa mundo. At nagkataon na si Prince Martin ang sa gitna ng lahat ito, siya ang nakikipag-usap sa mga financial intermediaries na inumpisan niya 2 years ago sa London. So para mailabas naman ang pondo hindi lamang sa buong Pilipinas kundi sa ASEAN pati na rin sa ibang parte ng mundo. Yan ang papel ni Prince Martin Abdul Bolkiah, Prince of Brunei, who is also considered Maharlika King. Yan ang plano ng Dibino Gobyerno.
Yan yung divino. Matagal ko nang gobyerno. naririnig Oo. talaga yan na meron talaga daw tayong trilyon Alam mo, in dollars na pinatago ng Pilipinas. nagugulumihanan ako, ano? Kung may perang ganyan, meron, di ba, maraming utang ang Pilipinas. No? Enough para sagutin daw ang utang ng Pilipinas. Pero ba't hindi na ilalabas yung pondo na yan? Maraming nagbigay na ng mga samut-saring pahayag, yung nasa Swiss bank accounts, Maharlika funds. So, ito naman yung sa'yo, yung kay Ma'am. Oo. ano Nagugulat ba yung ako di ba? pangalan? Sige. Billion eh. Kung ikaw ba mabigyan ka ng, let's say, 100 million. Anong gagawin ko sa 100 million? Ano? Sasapat na yan hanggang siguro pagtanda ko. Yung iba naman, syempre, itutulong na lang natin sa mga mas nangangailangan. Magbukas ka ng mga pang-community service na para mas marami makinabang. Pero depende sa mindset eh. Marami nang nangako ng ganyan eh. Pag ako Kung negosyante ka, magbubukas ulit ng isang mga puro negosyo din yan para kung dumoble. Depende. Kung ikaw ay philanthropo o philanthropist, talagang ang gagawin mo, purely public service. Di ba meron nga tayo na isa pang doon sa Payatas, si Sir. Ganun din. May foundation. May foundation. Sinag Foundation na matagal nang talagang namimigay rin sila. May iba kasi, masaya sila sa ginagawa nila, nakakapamigay sila. So, iba-iba namang klase ng individuals at dapat tayo yan ay ating pagyamanin at ating ma-appreciate. Kasi hindi naman lahat ng tao mapagbigay. Para ka nasa Astrotel. Meron kang Alin? may palawit ka dito eh. Oo. Sa kabila. Thank you for calling. Diba? Well, ano pang next natin? Ayan yung marami. Yung nangyari nga pala doon sa Marami akong mga messages na natanggap. Kesyo hindi nga daw totoo yung ating balita sa Montalban. Landslide. Na kung saan 50 mahigit katao ang di umano'y na ibaon. Gumuho yung basura. Kung tama ako, yun talaga. Di ba, yun yung parang landfill? Pag sinabing landfill, syempre, puro basura ang andon. Ayan, naibaon sa basura sa Rizal, LGU at ISWIMS, pinapanagutan sa di umano'y cover-up. So, magbigay na lang ako ng briefer dito. Medyo mahaba-haba ito, no? Umabot sa mahigit 50 katao ang pinaniniwalaang naibaon ng buhay matapos gumawa ang tambak na basura sa pasilidad ng International Solid Waste Integrated Management Specialist, INC, sa Montalban, Rizal noong February 20. Kahapon. Yes, ayon sa mga residente at kaanak ng mga nawawala na mariing kumukondena sa umano'y walang pusong kapabayaan at sinasadyang pagtatakip ng kumpanya at ng lokal na pamahalaan. Ayon sa mga saksi, sunod-sunod na landslide ng basura ang tumama bandang 2:00 ng hapon. Kasagsagan ng pagtatapos ng morning shift, karamihan sa mga pinaniniwala ang biktima ay mga mangangalakal ng basura or scavengers na nagtatrabaho sa lugar. So wala umanong rescue operation. Ito ang ating nasagap na balita. At marami pong tumutulig sa atin at yung iba daw 2 lang, yung iba 4, hindi daw malinaw kung ilan talagang mga individual ang naibaon ng buhay. Pero yun nga, meron tayong official statement from Montalban na may mga missing persons. Umako naman sila na meron ngang nangyaring ganun. Pero yung bilang, hindi po masabi. Sino ba nagsasabi na walang konti lang? Syempre, yung mga commentators natin, at may pinagtatakpan? sabi, di umano, ha? Oo. Okay, ito ay sa LGU at itong ang kumpanya na binanggit ko. At meron tayong resource person kasi tinanong ko, Ma'am, Karinya. tayo po ay tinatanong kung totoo bang 50 katao talaga to. So ito basahin ko na lang po yung kanyang reply. Ito ang sinabi, ang estimate na 50 kataong nahulog at nawawala ay nagmula mismo sa ulat ng mga taong andoon sa site. Noong naganap yung pagguho, ibinatay nila ito sa bilang ng pamilyang pumunta at naghanap doon sa site after ng pangyayari at sa mga ulat ng mga nakausap na scavengers na nakasaksi mismo sa nangyari.
Kung gustong matiyak ang bilang na 50, malaya sanang nakakapunta ang media doon, malaya sanang investigasyon, may agarang rescue at retrieval operations para magkaroon ng solid na ebidensya. Tanungin nyo na lang ang ISWIMS. Hello po. Ayan, kung nakikinig po kayo. Bakit di sila agad nagpa-rescue operations? Kung bakit tinabunan palalo yung site at bakit di pinapasok ang media sa loob? Malalaman natin ang katotohanan pag naging bukas sila. Ayan, ay Hindi galing pinapasok? sa aking Oo. Hindi daw pinapasok ang media sa loob nung nangyari. Pero bakit? Okay. Black ano ba yan? Pinag-cover up, yun na nga yung Oo. mismong ating nasa ating Pero news yung- headline yung- na nagkaroon ng blackout. Meron ako, Oo. may naglabas pang isa pero ano siya more on article lang. So, news blackout nga daw di umano. At hindi ko alam, lumabas ba to sa mainstream? Wala akong masyadong yung rescuer kaya nila. Meron kaya dyan sa LGU o sa barangay. Dapat yan ang mga first responder dyan. Ang alam ko, may ilalabas silang press release at antabayan po ang mga video na ating ipapadala naman daw umano sa atin upang mabigyan liwanag din. Siyempre, mahirap din tayong nagbabalita ng hindi sakto at wala tayong resource. Ayan, at gaano katotoo na hindi na nga na-rescue agad. Yun nga. So, yan ang katanungan na kung bakit alam nang natabunan, tapos yung issue pa, yung dun sa ginawa kong balita, alam na nga daw na may natabunan na, pinapatabunan palalo. Okay. Kawawa naman yung mga pamilya nung nawala ng Ay, yun na nga, batay sa sagot ng ating resource person, ay aabot estimate ng 50 katao. Kasi yun yung mga pamilyang pumunta, hinahanap yung kung sino man ng mga immediate family noon at sinusuhulan. Di umano ng 200,000 piso. May suhol? Talaga? Yun ang laman ng ating Wag lang pumutok ang issue. para tumahimik ang ito ay galing sa isang resource Dapat person na naandon at pinapaalam niya na may ganong nangyari. So, balanse naman tayo at I believe nagkaroon din ng missing. ayan na. So kinumpirma na pero tayo na una. Ayan, sa ABS-CBN naman daw ay ayun na nga 50. Okay, ang pinaniniwalaan, yun na talaga yung ating headline, pinaniniwalaan na nawawala. So, hindi naman yan exaggerated news. Yan ay talaga namang galing sa mismo sa sa mga naghahanap sa kanilang Kawawa naman. immediate family, no? Kung yun dun sa nangyari. At saka, hindi, may isa yung nung naghanap na may babaeng natagpuan, patay na. So, wala nang buhay. Wala na, patay na nga eh. So, ayan na para pagbibigay liwanag, meron naman po tayong mga sagot sa inyong mga katanungan at yun na ang ating paliwanag doon at huwag kayong mag-alala at patuloy tayong maghahanap ng video clips, mismong mga na-interview na mga nawalan ng kanilang mahal sa buhay dahil dyan. May iba namang komento Open. kasi Open ba sila magpa-interview yung mga pamilya? Ang mga pamilya pwede natin subukan pero yung kumpanya at ang LGU susubukan natin. Tsaka may gwardiya na may bit-bit daw na sumpak dahil yun na nga, gusto nilang hanapan ng hustisya. Hindi kasi alam siya sa Montalban, masalimuot yan. At saka hindi lang daw yun first time na nangyaring may landslide. Oo, dito nga sa may Saan? Dito lang, sa pagpalusong galing Payatas, may landslide dyan na big company na tinabunan na lang. Pero wala naman wala namang casualty, wala namang bahay lang ang natabunan. Pwede ba yun na hindi ko kasi masyadong ma-imagine May nakatira ba doon sa paligid ng bundok ng basura na ba yun? Kasi, na matatabunan? Or yung mga nangangalakal lang? Baka nangangalakal yan na oras na yan ay biglang gumuho. Sa tingin mo ba may responsibilidad ang kumpanya dyan? Siguro naman kasi pinapasok nila yan Kasi baka sila yung nag-segregate ng
ng mga plastic Mhm. at yung mga papakinabangan, di ba? Meron ganyan dyan eh. Yung Mhm. para yung tambak-tambak. Pwede na- rin itong mga nangangalakal magbibigay doon sa ano, para Oo. makapangangalakal sila. Yung Ganun ba karton, yun? hinihiwalay yan. Oo. Kaya kumukuha sila ng mga tao na nagsisegregate. Hindi natin alam baka yun yung mga ano. Kasi ano yan pag sinabing basurahan, open yan, maraming pumapasok dyan Pero bakit hindi nagpapakover? Yun nga, yung sinabi, hindi pinapasok ang media nung nangyari ang insidente. Kasi alam ko nagpatawag, so hindi siguro nakapasok. Sino kaya ang may-ari yung basurahan yan? ISWIMS, ayan. Kung nakikinig ka man, ay yan po ang medyo napag-uusapan ngayon. Ganun din ang ating lokal na pamalaan ng Montalban. So, sana po ay mai-address natin, though nagkaroon sila ng official statement regarding the missing people at sa pangyayari. Sana ay mas mabigyan ng mas detalyadong impormasyon at magsagawa ng mga procedures or mga dapat alituntunin, guidelines para sa susunod hindi na itong mangyari. Tama, di ba? Yes. So yan, nasagot ko na po yung lahat po ng mga nagagalit. Kasi nga hindi nga daw naging maliwanag. So, i-confirm yan po ay confirmed na information na natanggap natin sa ating resource person. Antabayan na lang po sa ating mga video clips. Okay. Maraming Ayan, ang bilis ng oras, oh. Oo nga Parang apat na ano lang tayo, no? Segment na ano lang. Ng nilabas balita. natin. Oo, pero At saka ngayon, ang pagdinig ng ICI. Oo. Ayan, no? Yung ICC. ICC, na. ano Oo. ba? ICC, naghalo-halo na. Oo. Ayan, at mamaya ay makisali at makinood tayo, no? Kung ano naman ang kaganapan. Sabay-sabay talaga, Sir Oo. Buboy. Ma'am Isa. Yes, at yan na po ang binubuon ng balita ngayong araw na ito. Manatiling nakatutok at nakasubaybay dito lamang sa Philippine Insider News Live. Si Sir Mike nanonood din. Ay, Sir Mike, ayan, mabuhay ka po. Isang magandang hapon po sa inyo. Saan na po kami nanggaling. Sir Mike, magandang hapon sa iyo. At itong mga balitang binabalita namin ay fresh from the oven, fresh na fresh pa mula Marikina. Kami lang ang hindi fresh. Ayan, sa lahat po ng mga ating taga-subaybay at sa mga nanonood, sa lahat po ng Marikenyo na nakatutok the same problem at mga tinalakay natin, feel free na lang po to comment. Okay. Okay, isang magandang hapon at mabuhay kayong lahat. Mabuhay kayong lahat.